Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Huawei Y7 Pro 2019 ito guys, no. Ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue nito guys ay basag guys yung LCD guys, no. So ipinapacheck sa atin guys yung phone device nito at gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no. Yan. So ang ano nito guys ay wala rin itong ano guys response guys. So try natin i-charge. So china-charge ko ito kanina guys ay ayaw talaga mag-charge. So try natin i-charge. Yan. So wala siyang response guys, no. Kahit vibrate lang naman. Yan. So wala siyang vibrate or light indicator guys, no, wala rin siya. Yan. So wala siya guys, no. So subukan natin gagamit tayo guys ng schematic natin. So try tayo magano ng schematic. So palitan natin. So gamitan natin ng schematic guys. So sabi guys ay hindi na ito nagcha-charge guys, no. So na-stuck na ito guys. Yan. So tama nga yung sinabi niya guys, no. So hindi na siya nagcha-charge, wala na siyang amperahe guys na pumapasok guys sa phone device nito guys, no. Yan. So wala na siyang amperahe guys. Yan, so tanggalin natin. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to guys, no. Check natin isang board niya kung merong leak or merong shorted guys, no. Yan. So pinapacheck natin sa atin at gagawa na rin natin guys ng video ito guys. So papakita ko rin sa inyo guys, no, kung paano natin ito guys buksan guys. Yan. So una natin gagawin nito guys para mabuksan natin guys yung unit na ito ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. So para matanggal natin yung SIM tray guys, gagamit lang tayo dito guys ng pin natin guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Sunod natin guys ay bubuksan natin to guys, no. So ito kaganda nito guys, pwede tayo maka-direct dito guys, kahit hindi na tayo magdaan dito. Yan, so papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys bubuksan ito guys yung Huawei Y7 Pro 2019 nata ito guys. Yan, so simulan natin. So check rin natin pala ito guys, baka ano lang ito guys, no, battery drain lang siya guys, pero wala siyang pumapasok guys na amperahe talaga guys, no. Yan. So ito guys yung loob guys ng Huawei Y7 Pro 2019 guys. Yan. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung lahat ng mga bolts nito guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys yung mga bolts niya. So nabuksan na rin pala ito guys, no. Kulang na kasi dito guys ang bolts niya. So angatin lang natin guys yung cover guys ng motherboard niya. So meron pa dito isa guys. Ang problema lang ay hindi siya magmagnet guys, no. So gawa natin ang paraan yan. Yan. So tanggalin natin. Yan. So ito guys yung loob guys ng Huawei Y7 Pro guys, no. 2019 ito guys. So dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FPSO connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin. Yan. So ito guys yung terminal guys ng battery connector nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay titest natin ito guys sa analog tester natin guys, no. So kailangan mayroon kayong analog tester guys para matest nyo guys kung merong shorted guys yung phone device nito, yung mga device nyo na chine-check guys, no. Yan. So dito guys sa analog multimeter tester natin guys, gagamit tayo dito guys ng times 1 150 mA with continuity guys. So check natin guys yung continuity nito guys. Yan. So check natin. So hanapin lang natin dito guys yung positive negative. Yan. So ito guys yung positive guys, no. So kung saan yung malakas yung palo, yan yung positive. So dito tayo ngayon guys sa positive at negative sa negative. So dito guys sa positive, negative sa negative, dapat guys ay papalo ito guys yung analog tester natin guys, no. So papakita ko sa inyo guys. Yan. So kung makita nyo guys pumapalo guys yung analog tester natin. Yan. So pag binaligtad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no. Kasi kapag papalo ito guys yung analog tester natin guys ay meron siyang shorted or meron siyang tama guys sa motherboard niya guys, no, or meron siyang leak guys. Yan. So dapat hindi siya papalo guys. Yan. So hindi naman siya pumalo guys, no. Ibig sabihin guys ay good board guys ang phone device nito guys, no. Yan. So tanggalin natin ito guys. So tanggalin natin guys yung minflex niya. Ayan. So check natin guys, no. So try natin guys kung mapa-under pa natin to. So wala namang siyang tama sa board niya. So possible guys na may tama guys yung charging port nito guys or yung minflex nito guys, no. Papunta guys sa nag-supply papuntang motherboard guys, no. So connected yun siya guys sa charging niya dito guys. So kapag may tama guys yung flex guys ay hindi talaga siya mag-charge guys, no.
At lalo na kapag yung may tama yung charging port niya guys, no. Yan, so hindi rin yan siya magkakarga guys. So buksan natin dito guys yung banda dito guys sa board or dito guys sa charging port guys, no. So, tanggalin natin guys yung cover nito. So natanggal natin siya guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya. So tabi natin yan. So tanggalin natin guys yung main flex nito guys. Ito guys yung main flex nito. So ito guys connected dito guys sa charging guys, no. So tanggalin natin yan. So check natin, tanggalin rin natin guys yung antenna nito guys, no. Yan. So tanggalin rin natin ito guys yung charging board nito guys or yung subboard nito. So ito siya guys, no. So tumalsik siya guys. So wala pa ito siyang ano guys, no. Wala pang repair guys yung charging board niya. Meron pa siyang selyado guys, no. Yan. So sunod natin dito guys, ang gagawin natin, so try natin battery check guys yung battery nito. So check natin kahit hindi na natin tanggalin guys yung battery nito guys, no. So hanapan natin dito guys ng terminal niya guys. So ito siya guys, no, meron siyang terminal dito. Yan. So check natin. So try natin guys, no. So salpakan natin guys ng type C. Check natin guys ang battery niya. Yan. So kapag ganito guys, pwedeng drain ito guys, no. Yan. Yan, tapos magdandaan yan siya. Yan, so possible guys na drain guys ang battery nito guys. Yan. Kapag ganun kasi guys, gumaganon-ganon guys yung ano niya, kumikisap-kisap guys, ibig sabihin guys ay kumakarga yun siya guys ng amperahe guys, no? Hanggang sa magdandaan siya guys ng karga nito guys. So minsan naman guys ay sira talaga guys yung battery kapag ganun guys yung reading niya guys, no? Yan. So kung makita naman kasi nyo guys ay ito guys, charging siya guys, no? Yan. So charging yan siya. Ibig sabihin ay kumakarga yan siya guys ng amperahe. So try natin guys, no? Try natin guys i-battery shock guys, no? So subukan natin kung ano pa rin siya guys. Gagana pa rin siya guys. Yan. So antayin lang natin guys, no? Kargaan lang natin konti.
So yun siya guys, no? So 1.1 na siya guys. So try natin guys at i-check rin natin guys yung charging board nito guys, no? O yung subboard nito guys. Yan. So try natin guys i-check guys, no? So tanggalin natin, bunutin muna natin to guys. Yan. So nakarga na natin yan. Meron na siyang 1.1. So sunod natin guys ay titest natin ito guys yung subboard nito or yung tinatawag natin guys na charging board nito guys, no? So check natin guys na kapag okay pa ito guys yung charging board nito guys, no? Pag walang tama ito guys yung charging board nito. So ang gagawin na natin dito guys ay saksak natin. So lagyan natin guys ng voltahe ito. Tapos magsusuka tayo dito guys ng 5 volts guys, no? So gagamit pa rin tayo dito guys ng analog tester natin guys, no? So dito guys sa analog tester natin gagamit tayo dito guys ng DCV guys, no? Direct current voltage guys. Yan. So dahil susuka tayo guys ng 5 volts. So ano tayo dito, magsiset tayo guys ng 10. So check natin guys kapag meron siyang pumapasok guys na 5 volts. So wala siya guys, no? Ibig sabihin guys, meron nitong ano guys, no? Merong tama guys yung charging port nito guys. So wala siyang reading guys sa analog tester natin guys, no? So possible guys na merong tama guys yung charging port nito guys, no? So check natin ulit. So wala siyang reading guys, no? Yan. So wala siyang reading guys, wala tayong masukat dito guys ng ano, kahit 4 volts guys, na wala tayong masukat guys. Yan. So possible guys yung tama nito guys, LCD guys, tsaka yung charging port niya guys, no, or yung charging pin nito guys. Yan. So nakarga na rin natin, tanggalin natin to. So balik natin guys, no. So balik natin ito guys. So try natin guys panda rin guys, no, kapag mag-respond siya guys. So try natin guys, i-charge natin. So yung reading natin guys sa analog tester natin guys ay ano talaga ito guys, no? Sira guys ang charging port niya. So wala tayong voltage guys na masukat guys. So makita niyo dito guys ay wala talaga siyang response guys, no. Yan. So ibig sabihin guys may tama guys ang charging port nito guys, no. Yan. So ngayon guys, dahil na battery shock natin ito guys yung battery, nakarga na natin ito guys yung battery niya. So try natin pandarin kapag magkaroon siya guys ng response. Yan. So kung makita nyo guys, no, nagkaroon siya guys ng ilaw guys. So ibig sabihin guys ay ano guys, no, battery drain lang guys. Yan. So kung makita nyo guys. So drain guys yung battery nito, tapos yung tama nito guys ay LCD. So kung makita nyo guys, basag guys yung LCD nito guys sa baba guys, no. So yung issue nito, LCD tsaka charging port. Yan. So bali dalawa lang ito guys, no. Kasi yung battery nito guys okay pa naman guys, no. Yan. So drain lang talaga guys yung battery guys ng phone device nito guys. Yan. So kanina kasi talaga guys ay wala siyang reading guys, no. Yan. Or hindi talaga siya guys magkaroon guys ng kahit light indicator. So ngayon guys meron na siya guys, no. Yan. Yan. So meron na siya guys, no. So ang problema lang dito guys ay ayaw magkarga dito guys. Yan. So bali yung sira nito LCD tsaka yung charging port guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-check guys yung device nito guys. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.